Oh, bakit ang tahimik yata ngayon ng tatlong Makabayan Black, mga ka-PL, dito sa 26.7 billion na di umano ay inilagak ni Speaker sa ahensya ng DSWD na wala naman palang matinong programa. At mismong taga DSWD pa nga ay nagulat bakit merong programang AKAP na hindi ho sila na-inform yata. O, nasaan na yung tatlong ungas na Makabayan Black? Sa 125 million na confidential fund ni Inday Sara, kaiingay ninyo. Pinaratangan pa ninyo si Inday na binulsa lang yung pera para gamitin di umano sa susunod na halalan. Ba't di nyo subukan mag-ingay diyan sa plenaryo ng Kamara? Tahulan ninyo yung Panginoon ninyo diyan sa Kamara. O Speaker, bakit ka naglagay ng pera, kalaking pera sa DSWD? Saan mo gagamitin? Ba't di nyo subukan yan? Sige nga, kung talagang para kayo sa bayan, di ba? Laging bukang bibig ninyo. Para kami sa bayan. Mahal namin ang bayan at piste. Oh, bakit ngayon ang tahimik ninyo, mga animal kayo? Sige nga. Mga pilingerong magagaling. Mga pilingerong malilinis. Wag nga kami. Mga attack dogs nga kayo ni ni Speaker hindi kayo makabanat ngayon kasi pag bumanat kayo siguradong mayayari kayo. Sa bagay, mga attack dogs nga kayo ngayon, ano po ang igaganti nila sa atin dahil binabanatan natin itong 26.7 billion. Siyempre, pabalik-balik po itong mga anti-Duterte, mga ka-PL, dito sa 51 billion na di umano ibinulsa ni Congressman Pulong. Ito ilang beses ko nang inulit-ulit ito. Ang 51 billion pesos na ibinibintang ninyo kay Congressman Pulong, hindi po yun sa kanya. Kanino yun, PL? Inamin po ng DPWH. Nasa kanila po ang 51 billion, hindi kay Congressman Pulong Duterte. Maliwanag? Huwag kayong paulit-ulit. Napakarami kong nababasa ang comment na nasaan yung 51 billion? Nasaan yung 51 billion? Inamin na nga ng DPWH, katitigas din ang ulo ninyo, mga animal kayo Nagpapamura ako sa inyo Ngayon, para sigurado kayo, o kaya baka naman nagdududa kayo. May website po ang COA. May website din ang DPWH. Subukan nyo pong i-research. Makikita nyo ho. Malalaman nyo po ang katotohanan. Subukan nyo pong mag-research. Pag yung puro tanong, ay pang-aasar na lang yun sa inyo Napakababaw, napakadaling sagutin. Nasagot na ho yan Pabalik-balik kayo, hindi kayo makaintindi. Dito naman sa mga vlogger na di umano'y bayaran ni Tamba, bakit ang tahimik din ninyo dito sa 26.7 billion? Ano masasabi nyo dyan? Yung 51 billion ni Pulong, inamin ng DPWH na sa kanila yun at hindi kay Pulong. Tapos na tayo sa issue na yan. Malinis ng pangalan ni Pulong. Kayo naman ngayon. Kami naman ngayon ang magtatanong sa inyo. Ano masasabi nyo dito sa napakalaking pondong itinago
nitamba sa DPWH, sa DSWD. Paano nyo ngayon didepensahan ang amo ninyo? Hindi na kayo nahiya? Tumatanggap kayo ng malaking halaga buwan-buwan, di umano, sweldo sa inyo, para lang kayo mag-ingay at siraan ng mga Duterte. Pera ho yan ng taong bayan. Marami pong nagugutom sa bansa. Mahiya naman ho kayo. Pag nyo sabihin isa rin kayo sa mga nagugutom, ay sa channel pa lang ninyo kumikita na kayo. Maawa ho kayo. Tumingin po tayo sa paligid, oh. Napakaraming squatters area na mga kababayan natin na walang hanap buhay. Sasabihin ninyo, kasalanan nila yan kasi hindi sila maghanap buhay. Kaya nga nariyan ang gobyerno para bigyan sila ng trabaho. Habang wala pang trabaho, aayudahan muna. Pero, paano maibibigay yung ayuda? Ha? Eh kung itinatago pala nitong buhayang ito sa iba't ibang ahensya, tapos kayo nagpapakasasa sa pera ng taong bayan. Napakarami ninyo. Mga trolls na bayaran, mga vlogger na bayaran, maawa po kayo sa ating mga kababayan. Hindi kayo nahihiya. Ipinapakain nyo sa mga anak ninyo pera ng taong bayan. Yan na lang eh. Pang-araw-araw na gastusin ninyo pera ng taong bayan mula sa isang politikong trapo, politiko. Abay, mahiya-hiya naman po kayo. Uy, gising-gising. Baka nasilaw lang kayo sa malaking halagang ibinabayad di umano sa inyo buwan-buwan. Mag-isip-isip po. Kaya ako, nagpapasalamat ako na sinipa ako sa grupong pinanggalingan ko. Ha? Baka isang araw kung hindi ako nawala sa grupong yun, bayaran na rin ako. Yan. Maraming salamat. Sinipa nyo ako kasi hindi ako sumusunod sa gusto ninyo na sirain ang mga Duterte at pabanguhin etong malaking mama sa kamera. Maraming salamat. At higit sa lahat, syempre, nagising ako na habang nandoon ako sa grupong yun, tulog pala ako. Yan. Ngayon, buti na lang at nagising ho tayo. Ito ang totoong pakikipaglaban para sa inang bayan at sa mga kababayan. Gising-gising, uulitin ko, yung 3 bugok na Makabayan Black, nasaan na kayo? Subukan yung kahulan, yung amo ninyo. Hindi nyo magawa, ano? Sabagay, atakdog nga kayo eh. Hindi nyo talaga kaya. Amo nyo siya eh. Ayos. O dito po tayo sa video ni BP Sara, mga ka-PL, na hinamon niya po si Las Cañas na demanda siya. Kung daw nagkakamali, pangalawang hamon na po ito. Una, noong nakarang buwan. Pangalawa, etong interview sa kanya habang nasa Malaysia ho siya, na ang sabi niya, kasuhan niyo ako doon sa Pilipinas. Pero bakit hindi magawa nila sa Cañas? Mamaya po natin sa pag-usapan, panoorin po muna natin ang video. Ito na ho. Sa akin, I cannot speak for the other members of the family. Sa akin, hindi naman kasi nakakakuha din ako ng legal advice sa mga Filipino lawyers na merong alam about international law. Yan ang sinisiguro ni Vice President Sara Duterte, kaugnay ng investigasyon ng ICC sa Duterte drug war. Lalo't isinasangkot siya ni Arturo Las Cañas bilang pakana naman ng Oplan Tukhang sa Davao City nung siya pa ang alkalde. Pero paano ang kanyang ama? Sigurado naman ako meron siguro siyang mga kausap na mga abogado dahil abogado din naman si Pangulong Duterte. So naiintindihan niya yung mga legal implications at mga procedure sa ICC. Wala naman daw siyang balak kasuhan si Las Cañas na nagpakilalang miyembro ng Davao Death Squad. Sabi niya, china-challenge ko na magsampa
ng kaso sa akin ng murder doon sa Pilipinas. Binanggit niya sa ikalawang araw niya dito sa Malaysia kung kailan nakipagkita siya sa Filipino community. O ayan, Las Cañas. Ba, dati ka palang ano? DDS? Ba, kami ngang taga Davao eh. Ni minsan, hindi pa kami nakakita ng grupong DDS. Ikaw naman, assuming kang DDS ka. Natatawa ako sa'yo, sir. O, hinahamon po kayo ni Vice President Sara. Nakasuhan mo daw siya. Huwag kang puro ngaw-ngaw lang. Patunayan mo sa taong bayan na tama ang akusasyon mo sa pangalawang Pangulo. Abay, hindi biro ito. Ang inaakusahan mo, pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Ha? Pag yan napatunayan mo na totoo yung sinasabi mo, maaaring gawin kang national hero. National hero talaga eh, no? O sisikat ka. Pag tumakbo ka sa pagkasenador, baka manalo ka pa. Dahil tama ang akusasyon mo. Hahangaan ka ng mga kababayan natin. Mr. Lacanyas. Oh. Sampahan mo ng kaso si Inday Sara. Hindi mo kaya rin. Dahil umurong yung yagbols mo. Akusa ka. Hindi mo naman pala kaya. Didis. Pag sure lang, call. Walang DDS. Kaming taga Davao nagsasabi, walang DDS. Luzon, Visayas, Mindanao. Yung mga lugar na yan, may mga gun for hire. May gun for hire sa Mindanao, sa Luzon. Ano tayo tatawag natin dyan? Luzon Death Squad. Sa Cebu, Cebu Death Squad. Ganon. Tapos ngayon, sa Davao nagkaroon, Davao Death Squad na, ganon, DDS. Wow. Mga gun for hire lang yan, sir. Kaya ang hamon ni Inday Sara, sundin ho ninyo. Ganun lang kasimple. Para malaman ng taong bayan kung sino ang nagsasabi ng totoo, ikaw ba o si Inday Sara. Ganun lang. Wag puro akusasyon. Patunayan mong tama ang akusasyon mo. Idulog mo sa korte. Hinahamon ho kayo. Hindi ba kayo natablan sa hamon niya? Ngayon, kung hindi mo kayang magsampa ng kaso, fake news ka. Nagpapasikat ka lang. Baka gusto mong tumakbo. Sa pagkasenador sa susunod na halalan. O di kaya, mga ka-PL, ano masasabi ninyo? Hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas. Be blessed.